Hey guys, I'm back again and yes, dito na naman tayo sa sasakyan kasi aalis tayo. Papansin niyo lagi na lang ako nasa sasakyan kapag nagba-vlog kasi mas maganda yung ilaw at dun lang ako may time mag-vlog. Dito lang ako may time mag-vlog pag nasa sasakyan kasi pag nasa bahay ako punong abala kung ano yung ginagawa ko, linis ko. Kahit pregnant tayo, wala makakapigil. Quick vlog lang habang wala pa si husband at kinukuha niya ang phone ko kasi nakalimutan ko sa taas. So, ayun, sasagutin ko lang tong tanong na to. Actually, ilang beses ko na to nakwento sa mga vlog ko. But, syempre, hindi pa naman ganun karami nanonood ng vlog natin. So, sasagutin ko na lang siya ng separate. So, sa nagtatanong, paano daw kami nakapunta ng Dubai? So, way back 17 guys, so nag-decide kami mag-abroad. At, paano kami nakapunta dito? My sponsor is my auntie. My tita Che ang sponsor namin. So, ang kinuha namin visa that time is 3 months. At, hindi po kami dumiretso ng Pilipinas to Dubai. Ang ginawa namin, dalawa po kami ng husband ko. Mag-bin nga, pumunta kami ng Thailand muna. Nag-cross country kami. After sa Thailand, nung nakapasok na kami doon at nakalagpas na ng immigration sa Pilipinas, po kami pumunta dito sa Dubai. So, nagstay lang kami sa Thailand ng mga 5 days, 4 days. Tapos, pumunta na kami dito sa Dubai. And now, 7 years na po kami dito sa Dubai. Next year, mag-8 years na kami. Oh my God, grabe. Parang kailan lang. Nag-uumpisa pa lang kami dito. Pero ngayon, isa na kami sa mga matatagal na Filipino OFW dito. Dito na rin kami naging as in adult. I mean, adult na kami na pumunta kami dito, 20s, ganyan. Pero ngayon, nasa 30s na tayo. At marami na rin kaming natutunan. Guys, nung unang punta namin dito, of course, unang taon, hindi naging madali, mahirap, struggle is real. Kasi sa pag-a-adjust, ang dami mong i-adjust, ugali mo, lifestyle mo. Hindi ka pwede maarte, hindi pwede mainit ulo mo. Kailangan pasensyado ka. Basta, lahat talaga ng mga meron kang ugali sa Pilipinas na like doon, kahit anong gawin mo, pwede dito hindi. So, ayun, hindi ka din pwede basta-basta makipag-away dito kasi nasa ibang bansa ka at kapag ikaw ay na pulis, walang kukuha sa'yo, walang dadalaw sa'yo, diba? Kaya kailangan maging mabait tayo. At ayun, guys, alam niyo naman ang buhay, through ups and down, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Ganun din ang pag-abroad. So, minsan, lugmok na lugmok ka, yung parang gusto mo nang sumuko, gusto mo na umuwi. Ako naranasan ko yan kahit kasama ko yung partner ko and family ko. Tapos, yun, parang naboboard ka, na parang kasi napapagod ka, work, ganyan. But, huwag kayong mag-alala kasi dating din naman yung araw na masaya naman kayo. Ayaw nyo na umuwi sa Pilipinas muna. Like me now, for now, ayoko muna umuwi sa Pilipinas hanggat may trabaho kami dito sa Dubai. Pero, guys, hindi rin maganda ang buhay namin dito. I mean, trabaho talaga. Minsan, nagigipit din. Minsan, nalulungkot pa din. Ganyan. Pero kung ako papipiliin ninyo, ano pa ba guys, ito muna ako sa Dubai kasi dito may trabaho eh. Never pa din namin na-try na magtrabaho sa Pilipinas. So, hindi ko na alam kung paano ako mag-a-adjust sa sarili nating bansa. At ayun na nga, at least dito, hindi man kami nakakaipon ng malaki. Parang nabubuhay lang din kami dito ng pang araw-araw na, alam mo yun, yung sasahod namin pang support lang din sa mga needs namin dito sa pamumuhay namin dito sa Dubai. Pero okay lang kasi kahit pa paano worth it pa din kaysa sa Pilipinas, di ba? I mean, sa Pilipinas kasi marami rin naman magaganda buhay actually. Pero pagdating kasi sa trabaho, mahirap makahanap ng trabaho doon na sapat yung sasahurin mo sa, alam mo na, sa buhay sa Pilipinas. Especially if wala ka masyado experience din sa atin. Ang kagandahan kasi dito sa UAE, kahit wala ka experience, makakuha ka ng magandang trabaho or may pag-asa ka ma-promote. Pero, syempre, hindi naman lahat nararanasan yun. Mayroon din mga nag-fail, meron din na mga until now, nahihirapan talaga. But, ito lang masabi ko kung gusto ninyo mag-abroad. Try nyo guys, wag kayong matakot. Lakasan ng loob ako. Ang aga ko nag-abroad, nag-Japan ako ng 21 ako. Parang nakakatakot. Pag papunta ka pa lang, pag on the way ka pa lang, nasa aeroplano ka pa lang. Pero pag andun ka na, makakapag-adjust ka naman. Dito naman sa Dubai, ang talagang struggle ko that time is yung init ng panahon, sobrang init, hindi ka pwede basta sumakay ng transportation dito kung saan-saan
kanto-kanto, ganyan. Kailangan pumunta ka talaga sa designated na place kung saan ka lang pwede sumakay ng taxi, bus, ganyan. So, ayun talaga yung naging struggle ko. Pagdating naman kasi sa support system, may family ako dito. Andito yung asawa ko, so hindi ako masyadong na-homesick. Yun lang talaga yung weather. And sa financial naman, thank God kasi ayun nga, bago kami, nung nagpunta kami dito, nakakuha kami agad ng trabaho. Basta ang lagi ko lang pinapayo sa inyo, hanggat walang trabaho, wala kayong karapatan mag-enjoy. Maghanap muna kayo ng trabaho, focus. Then after that, kapag nakuha mo na ang iyong inaasam na work, meron ka ng job, meron ka ng visa, tsaka doon ka na pwede diba? Saya, doon ka na pwede mag-enjoy, magwaldas ng pera. Actually, hindi kasi ako, tinatapos ko muna yung probation ko bago ako alam mo yun, pag may gusto akong bilhin, tapos may nakatabi ka at gusto mo mag-apply ng bagong trabaho. Hindi porket nakakuha ka na ng trabaho, happy na. Siyempre, kailangan mo pa rin i-check, kailangan mo pa rin, pakaramdaman yung bagong company kasi minsan, alam mo na, probation, depende kung magugustuhan mo, depende rin kung magugustuhan ka rin nung nag-hire sa'yo. So, lagi niyong tatandaan, magdiwang after probation. So, ayun lang naman. Thank you for watching. Bye-bye! Quick vlog lang to.